sariwa. So ibig sabihin, ang dinideliver nating produkto doon sa consumer sariwa at walang contamination. Ang pagpapanatili sa quality at freshness ng isda, nagsisimula yan doon sa pagpanghuli. Kaya ginagamitan natin siya ng fish bin at fish pump para mamimaintain natin yung quality at walang mga contamination na pumapasok para hindi tumataas ang histamine level ng isda. Yun yung sanhi ng allergic reaction na kung maranasan ng ordinary consumer, nangangatay ang kanyang lalamunan or ang kanyang dila. The traditional way of handling fish is called salok. Medyo mahaba-haba at maraming proseso ang pinagdadaanan. It will take 4 to 6 hours bago makuha at mailagay sa bodega yung isda. At kailangan pa nating papalahin para mailagay doon sa banyera at bago pa ilagay doon sa bodega ng isda. Through the use of fish pump, mas mabilis nating maihahon yung isda doon sa dagat at mas mabilis nating maidala ang produkto papunta sa cannery natin. In less than 12 hours, nalalata na yung isda. It will just take 30 minutes or less para makuha ang buong catch at maipasok doon sa fish hatch. Sa pamamagitan ng paggamit ng fish pump, which is internationally recognized, na babawasan natin ang paggamit ng tao or human intervention dahil direkta siyang hinihigop mula sa dagat papunta diretso sa bodega ng isda. Dahil sa fish bin, sinisiguro natin na mapanatili ang freshness, ang quality ng isda simula sa paghuli hanggang pagpasok sa fish bin. Dahil nakasarado siya, wala nang human intervention, hindi mo na ginagamitan ng kamay. So, nakakasiguro tayo na walang mga foreign objects na pumapasok at kaagad-agad siya pagpasok ng isda, natatakpan siya. So, makasisiguro tayong walang contamination na pumapasok doon sa isda. Samantalang, sa banyera, nagiging prone siya sa mga contamination dahil bukas siya at walang mga takip na nakaharap. So sa pamamagitan ng paggamit ng fish bins at fish pump, pinapanatili natin yung freshness at saka quality ng isda para pag-deliver natin doon sa planta, sariwa at maganda pa.